Good morning mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats. Ang nakikita nyo ay ang isa sa mga commercial scale namin ng vermicomposting dito sa Gapan, Nueva Ecija. At when we started this worm bed, nag-convert lang kami actually. At we allow na gawin namin na sementado yung kanyang lalagyan. So ito ay cemented type. Pero kung titingnan nyo at susuriin ang semento na yan, so dalawang hollow blocks lang yan, no? At meron siyang lining ng sako. At for each bed, nilagyan namin sila ng 10 kilograms na African Nightcrawler. So, this was around mga 34 days na ngayon, no? Mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats. At kung makikita mo yung surroundings, malinis siya, no? So, andyan yung aming fresh cow manure, no? Sa labas yung meron kami diyan mga upuan, no? And meron din kami ditong dried na cow manure. Yan. So malinis yan, well maintained, no? Kaya wala po itong langgam. At kasi gawa ng may mga bisita din kami po dito. So wala kang makikita dito na presence ng other predators. So isa lang ang kalaban nila, so yung heat condition. Kaya itong area na to ay meron siyang simpleng insulation para yung pinaglalagyan ng mga bulate hindi masyadong mainitan, no? And at the same time, kung makikita nyo po ito, mga kayubi, mga ka-agri, mga katebulats, no? So baguhan ang mga tauhan namin dito, pero nakikita nyo yung kanilang performance. So may sinusunod silang protocol sa amin para ma-maintain ang moisture content dahil ang surroundings ay masyadong mainit, no? Dahil open yan. Kaya eto mga kayubi, mga kaagi, mga katebulat. So eto na yung kanilang na produce, no? Yan. So casted na yan, mga kayubi, mga kaagi, mga katebulat. This was before nung kami nagsimula at nagdi-discuss pa lang kami ukol sa gagawin naming production method, no? So yan, nakikita nyo, wet ang condition ng floor para manatili na malamig ang bulate kasi dadaan ng tag-init. So I hope na makita nyo yung wisdom na to, no? Dahil pagdating ng tag-init, kung ang inyong mga lalagyan ay nasa lupa, kinakailangan ang palibot din ng inyong worm bed basa. Dahil yung heat coming from, no, underground, malaki din po ang epekto nila sa production ng worms at the same time vermicast at masyadong mapapabilis ang paggawa ng vermicast na hindi matured, no? So yan, so kailangan dapat wet ang kanilang condition ng floor para mapanatili mong malamig. So ginamitan natin sila ng double lining ng sako for the purpose na wag masyadong umalis ang moisture dito sa kanilang pinaglalagyan. Dahil kung single lamang siya na lining ng sako ang ginamit natin, no, ay mabilis makakatakas ang moisture, no? So mapipilitan na mas malimit yung aeration and watering ng mga tao. Magiging laborious, no? So that is the drawback pag masyadong ang lining na ginamit mo ay isa lang. So mas malimit ang aeration at mas malimit ang watering, considering na malaki na yung operation. So naglagay din kami diyan sa labas. So kung makikita nyo sa labas, no, meron kami diyang worm bed na partially shaded, no, pero meron niyang takip na
mga kugon. No? So, kugon yung ginamit namin para siyang mag-protect sa direct heat ng water. No? So, yan. So, yan ay 1 meter by 10 meter siyang worm bed na yan na nasa labas namin. At yan ang aming vermiculture production. At dito naman sa loob, ang aming vermicomposting. Yun ay for the purpose. Initially, no? So, kasi nasa trial kami dito upang makita namin yung consistency ng vermicast. Kasi hindi kami pabago-bago ng materyales na ipinapakain sa bulate. Para kung ano yung binili na sa amin ngayong buwang ito, ganyan pa rin ang bibili niya sa susunod na buwan, sa kabilang buwan, at sa mga darating na mga panahon. So, hindi pa bago-bago ang materyales. So, meaning, you have a consistent product. So, dahil yung iyong method is consistent, you have consistent protocol, you have consistent produce, no? And you have also consistent methodology doon sa iyong ginagawa. So, yung mga tao, dahil sa iyong mga consistency na to, ay nagkakaroon ng tinatawag nating mastery. No? So, nagkakameron sila ng self-mastery, business mastery. No? Bago tayo tumako doon sa tinatawag natin na deep vermicomposting bed. So, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats, this is not deep vermicomposting bed. No? So, insights, no? At makita natin yung iba-iba na reaksyon ng mga tauhan, iba-ibang experiences at iba-ibang pananaw. Upang sa gayon ay ma-share natin sa iba ang wisdom na natutunan nila. At dito makikita mo yung wisdom. No? Dahil itong video na to ay inihanda ko para sa darating na tag-init. So ngayon ay magkakameron tayo ng another shift, no, sa temperature, shift sa weather condition. Kaya importante, ulitin ko, na tandaan natin na kung ang worm bed mo, either yan ay nasa labas o nasa loob, may bubong o wala, sa panahon ng tag-init, dapat hindi lang ang basa yung loob ng iyong worm bed. No? Dapat may lining yan para masustain ang moisture condition. Basa para mapanatili mo na malamig ang condition ng iyong bed. Bakit? Dahil sa panahon tag-init, heat will kill, no, those precious worms. At sayang, no. Sa akin, masaya ako dahil bibili kayo, pero sayang, no. Kaya gusto ko kayong turuan, mga kayubi, mga kaagi, mga katebulats, ng proper approach pagdating ng tag-init. So, dapat wet ang condition ng labas ng iyong worm bed. May bubong man yan o wala. Dahil dapat basa ay yung lupa. No? Dahil i-absorb ng tuyong lupa ang moisture ng inyong worm bed. So, doon naman sa mga nagpa-practice ng Gina cloth or other cloth materials, no? Lalagyan mo ng plastic lining ang ilalim ng Gina cloth, no? Para yung lupa wag masyadong sipsipin ang moisture or water ng iyong worm bed, para mapanatili mo pa rin na mataas ang moisture content ng iyong worm para hindi ka mamatayan. So, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats, so itong materyales na ginawa natin dito ay napakasimple lang. Napakasimple din ang approach nito. Malinis. So, yung kalinisan ang napaka-importante upang makita natin at maipakita natin sa iba na ang ganitong uri ng teknolohiya ay hindi kinakailangan na maging messy. No? Lalo na doon sa iba na mayroong mga kakayanan para pagandahin yung kanilang mga worm bed. No? So, para yung ating mga bisita ay ma-impress naman doon sa ating mga ginagawa. So, yan. So, hindi tayo bulagsak. No? I hope po na makita nyo yung wisdom dito. No? At
Hindi siya masyadong mataas, hindi rin siya masyadong mababa. So, very manageable, no, para sa mga tao. No, pwede kang umupo, no, at pwede mong tingnan sila ang iyong mga worm bed nang hindi ka stress. So, well ventilated yan. So, pag naglagay ka kahit fresh manure, wala na agad yung amoy nila maya-maya. So, nagsimula ako dito na mga tao 1 month ago ay binigyan lang natin ng direksyon. So, hindi dapat sila umalis doon sa ating direksyon na ibinigay. At tayo ipapasalamat sapagkat hindi nila tayo binigo at makikita mo na hindi sila namatayan ng bulate at ngayon ang casting nila ay magandang-maganda. At ito ay naka-protocol into 45 days kasi sila ay nagsisimula pa lang. So, 45 days muna tayo bago tayo mag-jump down into 30 days. No? So, yun, mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebulans. Pasensya na dahil lang inyong worm prints ay masyadong mataas ang rhinitis condition pag nasa farm dahil gawa ng mga damo, bulaklak ng damo, buto ng damo, ang daming allergen sa palibot. So ayan mga kayubi, mga agri, mga tebulats. I hope na yung iba po na malapit dito sa Nueva Ecija, sa Gapan, sa Baliwag, no? At sa San Ildefonso and sa San Miguel ay kung nasaan man kayong dako, pwede po namin kayo igawa ng activity tour po ninyo para makita nyo ang iba-ibang approaches ng aming mga partners sa Bulacan and Nueva Ecija. Kung paano sila naging successful sa kanilang production ng vermicast at paano sila naging productive para mapangalagaan at mapagyaman yung kanilang mga African night crawlers. Yan po. Maraming salamat. Happy New Year everyone. Ito po ang inyong worm prince, si Michael Cagas. God bless us all.